Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Precious Lee mula sa PNP Training Service. At ako naman po si Police Lieutenant John Philip Rehidor mula sa Police Regional Office, Negros Island Region. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Philippine National Police ang top 1 most wanted person ng lalawigan ng Cavite na nahaharap sa mga kasong rape at paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng umiiral na warrant of arrest matapos ang masusing intelligence monitoring at koordinasyon ng mga otoridad. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman John Kelvin Madamka. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng 3rd Special Operations Unit, Provincial Intelligence Unit ng Cavite Police Provincial Office at General Trias Component Police Station ang isang 49 years old na lalaki na nahaharap sa maraming kaso ng rape, attempted rape at paglabag sa Republic Act 7610 sa isinagawang operasyon sa kahabaan ng Airport Road, Baclaran, Parañaque City noong Hunyo 20, 2026. Ang nasabing suspect ay nasa top 1 most wanted person sa probinsya ng Cavite. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Roy, residente ng General Trias, Cavite. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Edmond A. Lazaro ng 3rd SOU Headquarters bilang lead unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel John Paul A. Tobera. Isinilbi laban sa akusado ang ilang warrant of arrest na inisyo ng mga korte sa Treasure Martires City, Cavite kaugnay ng mga kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610, rape at attempted rape. Ilan sa mga nasabing kaso ay may nirekomendang piyansa habang ang iba naman ay hindi maaring piyansahan. Matapos ang matagumpay na pag-aresto, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang naayon sa Miranda Doctrine bago siya dinala sa 3rd SOU Headquarters para sa kaukulang dokumentasyon at may panglegal na proseso bago ang pagbabalik ng mga warrant sa hukuman na nagpalabas dito. Muling pinagtibay ng Philippine National Police ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng batas at paghatid ng hustisya sa mga biktima ng krimen sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga taong may kinaharap na kaso sa batas. Dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madamka, alagad ng batas na pagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Madamka. Samantala, nasabat ng mga otoridad ang tinatayang aabot sa 800,000 halaga ng mga hinihinalang smuggled cigarettes sa isinagawang checkpoint operation sa Ozamis City, Misamis Occidental. Natuklasan ang mga kontrabandong sigarilyo habang nagsasagawa ng mga inspeksyon ang operatiba sa isang sasakyang dumaan sa itinayong checkpoint sa nasabing lugar. Ibabalita yan ni Police Corporal Rafi Cubero.
Nasabat ng Misamis City Police Station katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Misamis Occidental Police Provincial Office ang tinatayang 800,000 pisong halaga ng pinaghihinalang smuggled cigarettes sa isang checkpoint operation sa Osamis City. Bandang alas 11:10 ng gabi noong Hunyo 25, naharang ang isang puting multicab minivan sa border control point sa Barangay Labinay, Osamis City. Sa isinagawang inspeksyon, nabigo ang driver na magpakita ng mga kinakailangang dokumento para sa sasakyan at kargamento. Sa masusing pagsusuri, nadiskubre ng mga operatiba ang 20 kahon ng Berlin cigarettes na pinaghihinalang smuggled at may tinatayang market value na 800,000 pesos. Dinala sa kustodiya ng Osamis City Police Station ang sospek kasama ang mga nakumpiskang kontrabando at ang sasakyan para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang mahigpit na checkpoint at border control operations ng Misamis Occidental PPO laban sa pagpasok at pagbiyahe ng smuggled goods. Hinihikayat din ng publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang transportasyon o illegal na aktibidad upang mapigilan ang pagkalat ng kontrabando sa komunidad. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Cubero. Samantala, naging mapayapa at maayos ang isinagawang White Ribbon Movement Rally sa EDSA Shrine kung saan nagtipon ang mga kalahok upang ipahayag ang kanilang mga saloobin at panawagan. Mahigpit na minonitor ng mga otoridad ang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Yan ang ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Naging mapayapa at maayos ang isinagawang kilos protesta ngayong araw, ika-28 ng Hunyo, dito sa EDSA Shrine. Gayunpaman, nananatiling nakaalerto ang mga tauhan ng Eastern Police District upang tiyakin ang seguridad at kaayusan hanggang sa tuluyang matapos ang aktibidad at makauwi ng ligtas ang lahat ng mga kalahok. Ayon kay Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., District Director ng Eastern Police District, nag-deploy ang kanilang mga tanggapan ng kabuuang 1,087 PNP personnel upang magsagawa ng crowd management, traffic management at seguridad sa lugar. Batay sa tala ng EPD, humigit kumulang 1,750 na rallyista ang nagtipon sa EDSA Shrine bago nagsimulang magmarcha patungong White Plains kung saan isinagawa ang programa ng White Ribbon Movement Rally. Ayon pa kay Police Brigadier General Buslig, wala namang naitalang anumang untoward incident sa buong isinagawang aktibidad. Dagdag pa niya, wala na rin silang inaasahang karagdagang mga rallyista na darating sa EDSA Shrine. Nagpaabot naman ng panawagan ang District Director sa mga kalahok ng rally na ipagpatuloy ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng kanilang pagtitipon at makipagtulungan sa mga otoridad. Hinimok din niya ang mga nakaatas na pulis na patuloy na pairalin ang maximum tolerance, igalang ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon at tiyaking ligtas at maayos ang pagtatapos ng aktibidad. Sa Eastern Police District, meron tayong 1,087 at 31 na naka-augment natin from other agencies. As of now, walang untoward incident, wala tayong commotion whatsoever. Very smooth naman ang flow ng Rallyista sila. wala na tayong in-expect. So lahat na sila, yung 1,750, coming from all converging areas like EDSA Shrine, Connecticut, at Meralco Avenue is Meralco Gate is nandun na sa PPM. Sa ating mga kasamang rallyistas, ginagalang natin yung karapatan na ihayag yung mga saloobin at maging mahinaon tayo at respetuhin natin yung bawat isa. Ating mga kapulisan, lagi naman natin hinahabilin sa kanila yung maximum tolerance, rule of law at saka yung police operational procedure. Mula rito sa EDSA Shrine, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Brosas.
Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang hinihinalang sangkot sa iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Isinagawa ang operasyon matapos ang masusing surveillance at intelligence gathering ng mga operatiba laban sa mga suspect na pinaniniwala ang sangkot sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa lugar. Ibabalita yan ni Police Corporal Michelle Abatayo. Dalawang high-value individuals o HVI ang arestado sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Mahigit 89,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Kinilala ang mga drug suspects na sina alias Nudge, 40 anyos, at alias Waco, 27 anyos, sa isang anti-drug operation sa Barangay Lumbu, Valencia City. Sa pinagsanib na operasyon ng Valencia City Police Station at iba pang law enforcement units, nakumpiska ang hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 13.2 grams. May tinatayang standard drug price itong 89,760 pesos. Na-recover din ng mga operatiba ang buy-bust money, isang wallet na pinaniniwala ang ginamit na lalagyan ng droga at isang cellular phone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang dalawang suspect habang hinihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Bukidnon. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Samantalang aktibong nakiisa ang Police Regional Office 5 sa isinasagawang 3-day safety and security workshop para sa mga miyembro ng media na ginaganap sa Bicol Region. Layunin ng naturang aktibidad na mapalakas ang kaalaman ng media practitioner hinggil sa personal safety, situational awareness at tamang paghawak ng mga insidente sa mga hazardous at high-risk environments. Yan ang ibabalita ni Patrolman Edwin Baris. Nakiisa ang Police Regional Office 5 sa isinagawang 3-day safety and security workshop para sa mga media practitioner sa Bicol Region noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan sa multipurpose building sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ang programa ay sinimula ng Presidential Task Force on Media Security, katuwang ang Philippine Enforcement Agency Region 5 at Pro 5, kung saan 60 media practitioners mula sa print, broadcast, online at community media ang dumalo. Layo nitong palakasin ang kaalaman at kakayahan sa kaligtasan at seguridad habang ginagampanan ang tungkulin lalo na sa pag-uulat sa mga high-risk situation, sakuna at iba pang emergency. Kabilang sa mga tinalakay ang media safety and security, situational awareness, risk assessment, basic life support, first aid, emergency response procedures at mga simulation exercise upang ihanda ang mga kalahok sa mga aktual na sitwasyong maaring kanilang kaharapin. Binigyan din ng Pro 5 ang mahalagang papel ng media bilang katuwang sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon at kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng media at law enforcement. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Baris, sa inyong magandang balita. Pinagtibay naman ng Cavite Police Provincial Office at LTO Calabarzon ang mas pinaigting na kampanya laban sa carnapping at paggamit ng iligal na plaka sa rehiyon. Layunin ng hakbang na mas mapalakas ang seguridad sa mga lansangan at matiyak na lahat ng sasakyan ay sumusunod sa umiiral na batas at regulasyon. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Doris Caisip. Ang init na tinanggap ng Cavite Police Provincial Office sa Police Colonel Elmer Decena, retired Regional Director ng Lands Transportation Office or A, sa kanyang courtesy visit kaugnay ng sinagawang special meeting para sa campaign against carnapping, motor riding suspects at data sharing laban sa paggamit ng mga sasakyang may ilegal na plaka. Pinangunahan ni Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PPO, ang pagtanggap kay Director Decena. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Honorable Alde Joselito Pagulayan, ang Chairperson ng Committee on Peace, Public Safety and Order, si Mr. Michael Salud, ang Chief ng Operations Road Safety Division,
operasyon kasama ang iba pang mga panauhing pandangal. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagpapalitan ng mga impormasyon at mga estratehiya upang masugpo ang karnaping, mga krimeng kinasasangkutan ng motor riding suspects at mga paggamit ng mga sasakyang may illegal na plaka. Binigyang diin din ng mahalagang papel ng LTO sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kalsada at pagsuporta sa mga programa ng Philippine National Police laban sa kriminalidad. Ipinahayag naman ni Director Desena ang kanyang patuloy na suporta sa mga inisyatiba ng PNP at ipinaalala ang kahalagahan ng mas mabilis na data sharing upang mapahusay ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Inaasahang ding may isakatuparang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng LTO Calabarzon at Cavite Police Provincial Office upang higit na mapabilis ang verifikasyon ng mga record ng sasakyan, pagpapalitan ng mga halagang impormasyon at koordinasyon sa mga operasyon. Ang pagpupulong na ito ay isa lamang patunay ng matatag na pagtutulungan ng Cavite PNP at LTO Calabarzon sa pagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos laban sa krimen. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Kaisip. Samantalang pinaigting ng Police Regional Office 7 ang pagpapatrolya at seguridad sa mga paaralan sa buong Central